Itong weekend pala, Jen, ay may nag-announce na mayroong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bukas. Yes, totoo. Oo. May nag-announce. At ito daw ay gagawin hindi sa loob ng Senado dahil ang Senado ay bantay sarado. Ginawang garrison eh. May mga barbed wire, may mga pulis, hindi ka basta-basta nakakapasok. Oo. Kumpirmado ba yun na may gagawing Senate hearing bukas? Ay, may tinanong ako kanina, sabi niya, yes, confirm. Sabi niya sagot. Na gagawin daw yung pagdinig bukas sa labas ng Senado. Naku po. Pero nauna, yung announcement kasi ni dating Congressman Mike Defensor. Sino pa ba isa nag-announce? Si Attorney Baligod ba? Parang may ganun. Marami ang nag-repost. Bagamat, itong mga nagsabi ito, hindi talaga miyembro ng Senado. Yun lang ang problema nila. Kaya nga, kinounter-check natin kung totoo na meron talaga schedule bukas. Ang problema, Jen, naglabas naman ng statement ang isa pang Senate Blue Ribbon Committee chairman. Di ba dalawa? Oo nga pala, no? Oo. Ayon dun sa isang dalawang ribbon to ha? Isang blue at isang light blue, Jen. Isang dark blue at isang light blue. Liwanagin mo natin, ang unang announcement, di ba nilabas ka natin yung nakalagay pa na may blue ribbon na ang gagalawin daw ng pagdinig bukas alas 10 ng umaga ay sa Double Gem Events Place. Events Garden. Sa Mandaluyong ba yan? Sa may Shaw Boulevard, Mandaluyong. Yun. Dahil doon ay kinontra yan ng Light Blue Ribbon Committee. Light blue? Oo, light blue kasi sa nila kanti-kanti lang. Hindi masyado. Nakini-claim naman nila na ito naman ang official. Di ba ang chairman dun sa Light Blue Ribbon Committee ay si Senador Erwin Tulfo? Yes, may statement siya kanina, Jen, nabasa ko May inilabas ba siyang statement? Kontra? Yes. Kakontra nung schedule bukas. Kinontra, sabi niya, hindi. At gumamit pa siya ng official letterhead ng Senado. Talagang statement ng coming from Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Tapos nakalagay ang pangalan niya, Chairman. Blue Ribbon Committee. Na wala daw hearing bukas kahit saan man. Kung sila ang tatanungin. Yun ang kanyang statement dahil Blue Ribbon din daw siya So kung meron, parang gusto niya sabihin ngayon na kung meron pagdinig bukas, hindi yun totoo, illegal yun. Illegal daw yan. Mabigat. Illegal. Pero bago yan, kasi ang dami nga nag-post sa social media. Si attorney, narinig ko, nakita ko sa post, attorney Vic Rodriguez, parang nag-share din. At nag-aanyaya sila ng mga tao na suportahan. Kumbaga ay pumunta bukas doon sa lugar na yon para suportahan yung gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga, Jen. Ngayon, alam mo ba kung ano ang nangyari? Hindi pa. At ano muna statement ni Senador Erwin? Pwede ba natin mapakinggan? Wala dito wala ba dyan? Kasi siya letter. Letter ng ng Senado, statement. Nakalagay doon, binanggit niya kasi si Mike Defensor kasi sa kanya nagmula Sabi niya, hindi naman senador yan, ba't yung paniniwala? Yun na nga, Kasi ang nag-post, hindi ko lang alam kung sino ang original na nag-post nung statement na yon. Marami nag-share Yes. sa social media Ayun pinapakita natin yan Blue Ribbon Committee. Ayan Talagang kulay blue yung ribbon Kailan June 16. Kailan? Martes 2026. Venue. Double Gem. Gem po, hindi akin baka sabihin double gem Double Gem EDSA Garden Events Place alas 10 ng umaga. Yun. At kung makikita mo yung mga post na yan sa social media, meron nga panawagan, Nelson, na pumunta daw po yung tao, suportahan, etc. Ito ang announcement ng isang Blue Ribbon pa. And ang sabi ni Senador Tulfo, the public and all concerned stakeholders are hereby advised that no hearing of the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, or Blue Ribbon Committee,
has been scheduled for June 16. Ayan. The recent announcement made by former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing on said date were made without authority and approval of the committee. Nako. Oo. Ayun. At misinformation daw po ito. Nako. Ayan. Kaya pala, no? Sayang hindi kasi sinama dito sa ating mga papel. Ito doon sa bandang huli, no? Ito. Nilinaw ni Senador Erwin Tulfo na walang magiging pagdinig. Ito pala binasa mo na rin, no? Blue Ribbon bukas sa isang opisyal na pahayag. Sinabi ni Tulfo ng anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa naturang pagdinig ay walang pahintulot at hindi aprobado ng komite. At binigyan din po ni Tulfo ng anumang formal na pagdinig. No? Anumang formal na pagdinig sa Senado ay dapat sumunod sa mahigpit na proseso alinsunod po sa palatuntunan ng panuntunan ng Senado, kabilang po ang mandatoring 3 araw na abiso, 3-day notice at pamamahagi ng agenda bago ang anumang pagdinig. Yun. Dagdag pa po ni Tulfo, si Mike Defensor ay hindi po miyembro ng Senado at ng Blue Ribbon Committee, kaya wala siyang autoridad o access sa opisyal na investigasyon nito. Ayan. Ay ngayon, Jen, di ba, nagkakagulo kung sino nga ba ang totoong Blue Ribbon? Yung bang, kasi natatandaan mo nung usap pa yung typewriter. Oh. Di ba may ribbon yan? Oo, tama. Yung Meron pula yan. tsaka... yung bibilugan mo, ayun, ibabalik mo pagka naubos na. Gaganunin mo, iikutin mong ganun, di ba? Yes. Alam mo ba na mayroon ng maaring mangyari para matoldo ka na kung sino talaga ang Blue Ribbon Committee Chairman, kung sino talaga ang liderato? Yun ang panawagan natin ng Biyernes pa eh. Oo. May tumindig sana para magsabing, tumigil ka na, ito na ang kinikilala natin. Nako. Oo. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Pero yun nga. Ang problema. Ang problema, Jen, ay mukhang ang iniisip ng iba nilang mga kasamahan, hindi. Kaya nyo gagawin yan kasi meron na namang gagawing hearing ang Blue Ribbon, meron na namang hearing sa flood control. Kaya gusto nila namang gumawa kayo ng eksena at mabawi na naman yung Blue Ribbon na yan at mapatigil. Nako. Oo. Ang gulo tuloy yan. No? Pati ako naguguluhan eh. Pero kung reglamento at batas talaga, kasi kiniklaim ng grupo ni Senador Alan Cayetano, kami ang konstitusyonal. Oo. Ang kaibahan nyo lang, nire-recognize kasi kayo ng Malacanang, ng Congress, at ng mga ahensya ng gobyerno, kayo nire-recognize. Pero kung quorum mapag-uusapan, ay mukhang kung konstitusyon ang pinag-uusapan, sabi nga ni Senador Marcoleta nung Biyernes, kahit sino pa mag-recognize sa inyo, ang mangingibabaw pa rin ay ang mga batas na umiral sa ating bansa. Yan yung 13 senators. Oo. Eto ang problema dyan. Sa 13? Mukhang ang 13 ay babaling na sa panig nung 12. Mukhang magkakaroon na ng 13. Yung 13? Di ba una may sumama? Kaya, di ba 11 lang sila? Oo, tama. Ang sumama ay... Si Cheese. Naging 12. Nako. Ngayon, meron. Mukhang magkakatotoo na talaga. Na magkakaroon na ng pang 13. Pang 13? Ano yan? Yung Gatchalian Black pupunta sa Cayetano Black o Cayetano Black pupunta sa Gatchalian Black? Mukhang yung panghuli dyan. Ganon. Yung mga kapanalig, isa sa kapanalig ni Cayetano, lilipat na. Naku, may 13 na nga. Iyon nga. Sino yung 13 na yan? Eto eh. Sino yan? Nagsalita na. Di ba sabi nila dito, sino kaya ang magiging Judas, di ba? Yun ang tao, kasi pagka meron kayong kasunduan at ikaw ay humiwalay dun sa napagkasunduan nyo, ang tawag nila doon, Judas, di ba? Yun na nga. Pero nababasa ko rin sa jeep eh. Ano nakalagay? Judas not pay. Judas not pay. Hindi nagbabayad ng pamasahe yan. Nako, eto na nga po mga babayan. Naglabas na ng statement si Senador Joel Villanueva. Alam mong kanyang sabi?
Pag nagpatawag, ito yung kondisyon dyan. Ito nauna to, linggo ata to kahapon. Lumabas na ba yan? Linggo? Linggo ata ito Wala akong masabi. Pag nagpatawag ng special session, dadalo siya. Di ba parang ang nito, pagka dumalo ka, magkakaroon nga naman ng pagkakataon na mabuo yung quorum. Quorum, yes. At magbotohan. Ang tanong. Ng leadership, ganun ba? Nung sabihin nito ni Senador Joel Villanueva, kasi ito nauna anong sumunod na pangyayari? May sumunod na pangyayari nung sinabi niya ito. Sabi, nung ini-announce niya. Dadalo pala. Dadalo pala. Kumanta parang, dadalo ka rin upang tayo'y magkapiling. Pwede ba i-play yan? Pwede? May Judas pa naghihintay. Hindi, wala ko na. Hindi, tanong ako kung nakita ko kasi rito, may... Okay na yan? Pwede na yan? Pwede. Sige, pakinggan nga natin. Kasi pagkatapos niyan, may isang pangyayaring naganap. Pero ako naman, Icol, hindi ka masasabing kumbaga, kung paninindigan nila, hindi naman siguro paghuhudas yan, Masama lang tawagin mga ganun, Pero, tama ka masakit naman. Ka sa tenga, pero kasi sa, kahit sa barkada dyan, magkakagrupo, tapos bigla kang tumaliwas doon sa napaninindigan ninyo. Hindi, yun ang tawag. Ganun talaga ang tawag, masakit sa tenga. Sige, ano nga ba sinabi ni Senador Villanueva para maintindihan natin? Pakinggan natin. Pero ang mas importante dito, yung kasunod. Yung sumunod na pangyayari. Kasi kung ano man ang sabihin niya, walang bearing yan di ba? Sige nga, pakinggan natin. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. We will be there. Ibig bang sabihin nito, Senador Villanueva, safe ka na? Pero teka lang, qualify lang natin gaya nung Chis Escudero, hanggang ngayon walang malinaw na pahayag kay Chis Escudero na siya'y lumilipat sa Gatchalian Black. Wala na naman din Yun din naman, yun ang dito kay Joel Villanueva, liwanagin din natin. Wala rin. Ang konteksto, hindi sinasabing lilipat din siya. Magkakaalaman lang din. Yan. Dito sa sumunod na pangyayari. Ang mangyayari lang, kapag naging 13, may quorum. Pero yung quorum na yun, hindi ibig sabihin na isang buhos kayo sa isang bagay na kagustuhan ninyo. Diba? Kung nagbotohan Ayun na nga, yun ang punto. Eto na. Anong sabi uli ni Senador Villanueva? I will be there. Kinanta ni ni Michael Jackson. Kapag ka daw, may ipatatawag na special session ang Pangulo, I will be there. At yun na nga, ang nangyari. Nung marinig ito, alam ko dyan, natatawa kasi parang halatang-halata naman. Nang marinig ito, Nino? Nang marinig ito... Nino yan, sino nakarinig? Hindi ko alam kung sino nakarinig. Kasi ang ganda ng scoring niya, talagang talagang may production Production. Yes. At nang yan nga po ay mangyari, parang hudyat na pag ito nangyari, gagawin natin ito. Okay. Ang nangyari po, eto na nga. Anong sabi ni Senador Villanueva? Kapag may session, may panatawag ang Pangulo, I will be there. Ayun na nga. You will be there. Yes. Eto na. Nagpatawag na po ang Pangulong Bongbong Marcos ng special session. Yun ang sinasabi ko. Alam mo kung kailan? Kailan yan? June 17. Wednesday. Oo. Wednesday. Ayun na nga. At ano naman ang pag-uusapan nila? Anong ka-special na pag-uusapan? Ang mga nandito daw, dapat yung mga nabinbing panukala, gaya ng social protection, edukasyon, kalusugan, at iba bang tulong, ay maipasa, lalo na sa kalamidad sa Mindanao. Pero di ba sabi ni Senador... Supplemental budget ba yan? Ang sabi ni Senador Marcoleta, hindi naman may emergency yan. Di ba kasi may mga budget naman na. Ang special session, dapat talaga urgent at meron talagang pangailangan na daglian.
Ang binabanggit na narinig ko kayo na kay Erwin Tulfo, Senator Erwin, yung meron daw 2 general na dapat ay ma-confirm. Ma-confirm. Oo, meron din daw mga nakabinbin na galing sa Kamara na mukhang last reading na rin daw sa Senate. Dapat maalaman natin ito, Jen, kung talagang ito ang pakay, di walang magiging botohan dapat. Diba? Wala. Kung ano lang dapat, yung legislative works lang nila. Kasi baka nangyari dyan ay nag-session, next forum, tapos bigla kayo nagbotohan at pinalitan nyo ang Senate President, pinalitan nyo ang lahat ng mga chairmanship, pinalitan nyo ang kung sino-sino. Ibig sabihin, iba yung agenda ninyo. Hindi yung... Teka lang, doon kalimbawang nagkabotohan. Tanong natin, Senate President, 13 lang sila. Paano kung halimbawang... Kasi sabi ni Cheese at saka Senador Joel, hindi naman sila lilipat sa Gatchalian Group. So, 11 halimbawa ang bumoto ng pabor kay Wing Gatchalian at hindi naman bumoto ng pabor Cheese Escudero at saka Cheese Escudero at saka Joel Villanueva, magkakaroon ba ng Senate President na bago? Magtatalo-talo sila doon. Pero, wait muna, ha? Debate pa. Tapos, kasi hindi natin alam kung ano talagang gagawin nung dalawa doon, di ba? Kasi nung nakaraan, di ba, nagbotohan ng pro tempore, tapos chairmanship. Hindi naman kumikibo si Cheese Escudero nung time na yun, di ba? Nakatahimik lang siya sa isang sulok, nakaganon lang siya, patingin-tingin lang. Kung ganon din ng, halimbawa, hindi nga rin sila bumoto. Pero pag ganon-ganon lang din sila. Magpo-proclaim sila ngayon doon. Lalong magulo. Kasi may quorum na, magiging legal na yung pagdinig nila. Yun, sinasabi pero ang Senate President yata, kinakailangan mo ng 13 boto talaga eh. Majority of all its members. Sabihin na natin. Sabihin na natin na hindi rin bumoto yung dalawa. At 11 pa rin ang bumoto. Pero Jen, nakita naman na natin sa mga nakaraan eh. Bagay. Kung paano nila ipilit yung, sabihin nila, hindi naman kayo present eh. Paano namin kayo pabobotohin eh, may quorum kami rito. Ayan, di ba? So magkakaroon ng question talaga. Ayan nga, So Wednesday, may hearing, darating, ay kung dumating lahat, pati yung mga kapanalig ni Cayetano at magdebate tayo maghapon. Sige, mas maganda. Maganda siguro yan. Mas magandang dapat. Special session pala, di lahat tayo pupunta rito. O di magdebatehan tayo ngayon kasi di ba nung nag-walk out nung nakaraan, ang pinag-usapan na, halika kayo, magdebate tayo. O pag-usapan natin itong amendment sa ating Senate rules. Problema, nag-walk out eh. Ayaw makipag-debate, di ba? Ay ko yun, dumating halimbawa yung grupo ni Senador Alan Cayetano. Di ba? Problema, pagka nagkabotohan. Yun nga. Pagka nagkabotohan, 11, halimbawa, yung grupo ni Gatchalian, siyam lang ulit, talo sila sa botohan, majority rules. At sasabihin nila, hindi, wala naman yung dalawa rito, di ba? Hindi kasama sa bilangan yan. Talo. Yun pala ang no? Dilema. Kaya lang ito ang tanda ninyo, mga babayan. Ipinatawag ang special session, hindi para magbotohan, di ba? Tama. Dahil sa mga sinasabi lang dapat na ipasambatas eh. Ngayon, kapag isiningat nila yung botohan, pakapalan na ng mukha. Baka naman gagawin nila. Hindi, para gawin lang natin formal yung pagiging Senate President. Bago natin pasimulan ito, we just formalize sa pagiging pag-upo ng Senate President, Sherwin Gatchalian. Di ba kasi hindi nila mapoformalize na siya maging Senate President. Acting Senate President siya ngayon, di ba? Kaya nga, Jen. Ang ibig sabihin, ang purpose lang ng special session na ito ay hindi para talaga dyan sa mga batas na yan. Kundi para ma-formalize yung pagkuha nila sa liderato. So yun ang malalim pala sa usaping ito. Yan ay kung gagawin nila talaga. Kasi wala naman dyan basahin mo nga dyan kung nakalagay dyan na kailangan maging malinaw ang leadership sa Senate, kung sino. Hindi naman eh. Nga. Hindi ba? Pero sabi nila mukhang given na atang ayun nga. Given na mangyayari. Kaya nga sabi natin doon, kapag ginawa nila yan, sobrang... ganun ba? Hindi ko kasi makagilap ang tamang salita eh. Di ba? Manghiram tayo ng salita sa iba. Sabi ng Pangulo,
hinira natin, mahiya naman Ayun, kayo. tama, tama. Diba? Oo nga. Sabi ng Pangulong Bongbong yun eh. Oh. Mahiya Oo. naman kayo kung gagawin niyo yan. Kasi pwede naman silang, Oh. 'di ba, magtrabaho ng, 'di ba? Kung talagang yun ang purpose Oo, ng yun ang purpose. special session, yun pala talagang agenda. Pero Pag pinilit nyo yung iba pang... Oo. Kasi kapag pinilit nyo yung pagpapalit, siyempre mahaba ang debate yan. Yes. Hindi nyo maipapatupad yung layunin ng special session. Oho. Di ba? Wala kayong matatapos dyan. Di ba? Hindi, pero di-resolvehin muna nila, Nelson, yung kasi kung Wednesday yan, baka Tuesday mag-hearing pa yung Blue Ribbon. Bukas nga eh, di ba? Ayun na nga, oh. Bukas meron Oo. Ang hindi lang malinaw dun sa Blue Ribbon hearing di umano bukas, Oho. wala pang talagang senador na umaako. Yun. Di ba? Na ibig sabihin, kami maghi-hearing dyan. Hindi, Diba? ganito na lang mangyari, Nelson. Oo. Kasi may garrison ngayon sa Senado. Oo. May garrison. Oo, may bantay. Hindi pinapapasok. Ay, kung lahat ng senador hindi papasukin bukas. Sa Wednesday. Hindi, nag-announce na kanina na bukas ng Senado eh. Bukas na? Oo, kanina pa lang nag-announce. Sa Wednesday. Ngayon pa lang araw na to. Bukas na ba kayo? Tinanggal na yung mga Ganon? Kasi iniisip na nga nila na may special session eh. Hindi, kung sabi ng mga, hindi, sabi ng mga pulis, hindi ko kayo papapasukin. Yung pulis ang kinubkob namin to, ginawa na namin kuta ito. Ay, nako. So, abangan natin, susunod na pangyayari. Oo. Tayo naman Natatawa lang tayo kasi Oho. wala ho tayong magawa eh, di ba? Tama. Kung ano ang gusto, ito yung sinasabi na, kung gusto, may paraan eh. Oho. Pagkaayaw, gagawing garrison ng Senado. Gagawin ng harangin lahat. Oho. Pero, abangan. May Tuesday pa eh. Ako naniniwala, baka matuloy yung bukas eh. Sana. Di ba? Kasi kapag hindi itinuloy yung bukas at nagkaroon ng special session ng Miyerkules, wala na, baka last chance na nating last day na yung hearing na yun ng Blue. na marinig natin yung kung ano man dapat na sabihin ng mga yan. Anyway, kayo po ba'y